attempted, it was not. And that there are still people around here who may want to assassinate me, which is untrue, because we have, of course, put through everybody through a fine-tooth comb. I think the matter has become, first of all, a political problem, a propaganda problem, because the opposition may adopt that line that the army is divided. Now, before I close, I must tell you that the armed forces are united in support of the president, except for those who are now with Minister Juan Ponce Enrile, and probably a few segregated units who have now pulled out of the conspiracy, because we have made a survey of as far down as the isolated companies and detachments. What options do you have initially for Minister Enrile and General Ramos, aside from the fact that they have to face court martial? I don't want to close my options. If I tell you now, I will close all my options. No, let us handle this with a little finesse. You know that I'm not, I have been a soldier, yes, but I'm not the type who instincts are to kill. My type is the type who studies. Why? What happened here? And look, you're talking of brother officers. Okay? Sige. Okay mga kaibigan, so yan po ang kabuuan ng press conference mula po sa Malacanang. At yan po ang sinabi ng ni Mr. Marcos mula po doon sa press conference. Samantala mga kaibigan ay narito po naman on tape dito po sa Radio Veritas si Mr. Boots Aquino. Okay, standby lang muna tayo at pinaprepare pa ng ating mga technicians. Samantala mga kaibigan, kanina po ay napakinggan ninyo si Minister Juan Ponce Enrile mula naman sa Ministry of National Defense. At dumating po rin po sa amin ng mga reports na marami na pong mga tao ang nagko-converge doon ngayon. Tulad din po nung naganap nung pagbabantay ng bayan doon po sa Batasan Pambansa. At meron po tayo nakikita mga madre at mga kung sino-sino mga tao po ang napupuntahan doon, organized groups. At kanina nga po si Mr. Boots Aquino ay nanawagan sa mga kasamahan niya upang magtungo roon, upang magsilbing proteksyon. At nang sa ganoon ay makita ng mga tao ang mga nagaganap, sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang kanilang masaksihan ang mga bagay-bagay na nagaganap na ito. Okay, Father F. Bali ako sa May Paho. Kami ni Orly, nag-ultraya muna. Doon sa May Paho, sa Paris ni Father Rason. Nag-guest speaker kami ni Orly. Nung pag-uwi ko nga, sabi niya, baka mag 24 hours muna tayo, maglingkod sa bayan. Ang dami nagpupunta sa Gawido, mga sasakyan. Eh, minabuti kong dito na muna tumuloy para palagay ko marami na tayong media men na nandun. Mukhang marami na mga taong nagpupuntahan sa gawing Cubao. Doon yata parang nung nadaan kami, ay marami na nag-uumpukan. So palagay ko yung ganda ng response ng taong bayan. Yun lamang dapat dahil kita mo naman ng mga telebisyon at palagay ko kanina yung mga radio station, sabi ni Mr. Harry Gasser sa atin kanina, tila yata walang sumusubaybay. So doon po sa iba na hindi nasisiyang makinig sa Radio Veritas, nagpunta na roon, ano? At nang makita nila ng totoo, no? Kung pero maganda yung response ni Mr. Marcos, ano, sapagkat palagay ko mas maganda rin na may magandang malayang talakayan para sa ano ang kalagayan niya at ano ang nakita natin sa telebisyon, nasa TV po at naka-on the air naman po sa Radio Veritas yung sagutan at paliwanag. So siguro pag nagkaharap tayong bukas ng umaga dahil ayon kay Minister Enrile,
gusto niya ng dialogue ay sa pag may araw na nga naman at may liwanag. Mas maganda yung may liwanag, nasa kaliwanagan, at mahirap yung nasa kadiliman. Kaya maganda yung asahan natin, pagpatuloy natin yung panalangin, saka yung mga nagpupunta doon ay sana ay magdala ng rosaryo. Yung Birhen ng Fatima ay dali na rin. Sapagkat yan ang sinasabi ng Santo Papa na yung pagmamahal niya sa bayang Pilipino, yung pagmamahal kay Maria, yung debosyon, this is the moment na dapat idalhin natin yung bandila natin kasamang Panginoon at lalo ang ating mahal na Birhen. Ngayon, Father, on tape daw ngayon at magbibigay ng isang mensahe si Mr. Butch Aquino. Ready na ba, Kaloy? Okay. Magandang umaga po mga kababayan. Ito ho si Butch Aquino. Nandito po ako ngayon sa Aisatan, Cubao, at nananawagan kami ng mga kasama natin, mga concerned citizens, mga kasama sa iba-ibang mga samahan, at kami po ay magtutungo sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame, at nandun si Minister Enrile at saka si General Ramos. Nakausap ko si Minister Enrile at sinabi nila kung sila daw ay lulusubin doon, handa nilang protektahan ang mga buhay nila. Marami hong mga sundalo doon na mga kasangga nila, at kung susugurin sila ng Malacanang, nais po namin bigyan ng suporta, moral support. Mga katawan namin, ilalagay namin doon sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame. Kung kailangan, kami ay magtutungo doon at bibigyan namin ng proteksyon si General Ramos at saka si Minister Enrile, sapagkat nais nila ngayon respetuhin ang gusto ng taong bayan. Sabi nga nila, itong rehimen ito na wala namang suporta ng taong bayan ay dapat magbitiw na. Ngunit ayaw pa. Kaya nga, binibigyan natin ng suporta lahat ng gustong respetuhin ang gusto ng taong bayan. Kasama na dyan si General Ramos at saka si Minister Enrile. Kaya kung kailangan, kami magtutungo doon. Ngayon ay nagpupulong-pulong kami dito sa Aisatan, Cubao, at nananawagan ako sa mga kababayan natin, yung pong mga malakas ang loob ay sumama sana dito sa Aisatan, Cubao, para marami tayo na pupunta sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame, para hindi sana matugo ang mangyari doon. Ayaw natin na magkaroon ng matugong ngayong gabi na mangyayari. Kaya nga bigyan natin sila ng suporta, lahat ng mga nagdanais na hinihiling na respetuhin ang gusto ng taong bayan. 846 Veritas. 846, the number of truth. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo at yun po ang mensahe ni Mr. Butch Aquino. Tulad ho ng aming nabanggit, marami hong report sa atin at Father Efren nga ay may sinasabi sa atin na ang mga tao ngayon ay nagko-convert sa lugar na yon. So total naman yan naman alam na nating lahat baka naman sakali. Sabi nga ni Mr. Butch Aquino, tayo pumaroon kung wala tayong gagawin at tingnan natin, not really to magusyoso, kundi maobserbahan natin, see for ourselves kung ano talaga nagaganap doon. Samantala, nais po naming bigay muli sa inyo yung pong mensahe ni Cardinal Vidal na ipangako po natin na ating ulit-ulitin ang kanyang mensahe. Narito po. Yes, kasi napakinggan ko ang pangyayari ngayon at aking naintindihan na tayo ay hindi na sa mabuting kalagayan. Ang akin lamang appeal ay kung maaari ay wag dadaanin sa lahat ang paglutas ng problema natin ngayon. Kung maaari sana ang bawat panig ay wag magkaroon ng pagkakataon na nagamitin ang lahat sa bawat isa, kundi kung maaaring magkaroon ng pagkakataong makapag-usapan. Kung may mamamagitan at may gusto silang mamamagitan sa kanila, maaari silang na pumili ng sino man. Pero ang aking inanasa ay kung maaari ay huwag sanang ang dugo ng Pilipino ay dumaloy sa pamamagitan ng ganitong dahas. Kaya ang aking appeal ay kung hanggat maaari
ay pipigilin ng bawat isa ang dahas o anumang paggamit ng marahas na pamamaraan, kundi daanin sa pamamagitan katulad ng aming sinabi, isang mapayapa, maayos na pamamaraan. Kung inaakala nila na ako'y makatutulong bilang presidente ng mga obispo sa Pilipinas, nakahanda rin naman ako kung sakasakali meron akong may kukontribute alang-alang sa kapayapaan ng ating bansa. Na sa kasalukuyan na hindi pa masyadong maliwanag ang katatayuan, ay aking hiniling na maging mapanatag sana ang kalooban ng bawat isa. Tayo yung manalangin sa Panginoong Diyos at hilingin natin sa pamamagitan ng mahal na Birhen na wag sana tayong lukuban ng isang madilim na pangyayari na tayo na rin ang magpupuksaan sa bawat isa. Sa ganitong panahon ay maghihintay ako ng anuman na gustong ng Panginoong Diyos na mangyari na para sa ating bansa. 846 Veritas. 846, the number of truth. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo at kapiling natin si Father F. Sa ultraya ni Orly, alam mo, sabi nga, nako, maganda to, nagiging mapayapa ang ating ika nga nagaganap sa ating bansa. Talagang makikilala pa natin na tayo may pananampalataya kay Kristo. Kaya we are hoping itong mga nagaganap ngayon, matter of conversion, ay ay natutunan natin pagbabalik loob. At napakaangkop naman sa panahon dahil Quaresma ngayon Lenten season, yung fasting tsaka yung abstinence, yung kahulugan nito ay napakaganda, no, ha? Sense of purification para sa lahat ng tao. Kaya yun ang ating appeal, di ba, tayo sa mga sermon natin. Hindi lang yung change of the structures but change of heart at this moment, na yung tamang pagtanaw sa tamang kaisipan, maging kalma at matuwid na kaisipan sa panahon na ito, maging mapanagutan, responsible tayo at to be concrete in our response, no? Katulad yan, baka palagay ko may dala ng pagkain yung mga tao papunta ng Ginaldo, baka mag-camping yung mga tao dito doon, no? At mag-picnic na lang. Linggo pa naman bukas, ano, ha? And we hope and pray. Teka, nandiyan yung bishop na mayroon tayong obispo ng Catholic Church, ano, doon sa loob niya. Dati si Bishop Magugat, iba ngayon si Bishop Pelayo. Siguro sayang hindi natin nakuha ng mensahe. Tawagan natin si Bishop Pelayo, no? Kung nakikinig siya ngayon, pwede ba, Bishop Severino Pelayo, bigyan mo naman kami ng konting kaalaman. Baka may mga misa dyan damar siguro. Magsunod-sunod na yung misa nila ng isa. Malaki ang magagawa niya sapagkat siya ay nandun sa loob. That's correct. Siya yung malapit sa gate. As a matter of fact, siguro few meters away dun sa gate in front of Camp Crame. Yan ang gate na papunta dun sa opisina at tirahan ng obispo ng military. Sa lahat ng nagsalita kanina, mula kay Minister Juan Ponce Enrile, kay Presidente Marcos, kay Cardinal Sin, Cardinal Vidal, no, lahat sila ay nagsasabing hanggat maaari, no, iwasan ito, no, iwasan ng pagdanak ng dugo, sana ay maging mahinahon ng lahat ng tao. Mabuti naman at kanina nabanggit nga ni Mr. Enrile na tayong lahat ay Kristiyano, Pilipino, kaya walang dahilan upang tayo ay magpatayan, magkasakitan. Malaking pag-asa ko, Larry, na napakaganda lang na nagaganap na talakayan. At siguro it's a matter of they would meet, an agreement para makita natin what is the best for our country. Pero yun naman ang hangarin. Every Filipino has a goodwill. And I think every officer and even Mr. Marcos has that goodwill. Mr. Enrile has a goodwill. And siguro it's a matter of looking at each other tomorrow to come out with a good solution for the sake of the Filipino people. Yeah. Okay mga kaibigan, meron po tayong report mula naman kay June Tanya. Siya po ay nasa grounds ng Camp Aguinaldo. June, please come in. Okay, mga kaibigan. Sige pa. Okay, mga kaibigan, tayo po ay Father? Mukhang pati ang ating telephone lines ay pumasok. Anyway, okay. Mga kaibigan, bago ko po kayo bigyan pa ng karagdagang detalye hinggil po sa sitwasyon dito po sa Campo Aguinaldo,
ay bibigay ko muna sa inyo ang ating kasamang si Henry Magalian. Henry. Thank you, June. Dito po sa grounds, dito sa labas ng Ministry of National Defense Building, mapapansin po natin na walang gaano unusual movement ng mga troops dito. As a matter of fact, kukunti ng ang nakita natin mga tropa na nakadeploy dito sa kabaligyan ng National Defense Building. At ang mapapansin lang natin ay ang pagdating ng mga kotse na sakay tulan ang mga civilian. At mapapansin natin na isa sa mga nagtungo rito ay 4 na madre. At napansin rin natin ang pagbaba ng isang sakong bigas para tulong ng mga civilians sa mga nakakulong o nasa loob ng Ministry of National Defense Building. Si Gabby Salcedo ay may karagdagang ulat. Good evening po, no? Galing po tayo sa taas ng MND office at kasalukuyan po ay nakikita po nating palabas si Postmaster General J. Roylo Goles. Nakapanayan po natin si Postmaster at natin pong napag-alaman na bukas na bukas rin po ay isusumiti po niya ang kanyang irrevocable resignation. At may nagpapalakpakan po rito habang tayo nag-uulat. Bagamat kanya pong sinabi na ang kanyang pagpunta po rito ay walang kaugnayan sa nagaganap sa kasalukuyan. At it's more of out of curiosity. Kaya po siya nagpunta rito. Bagamat siya po ay pumasok at nakausap po si Minister Enrile. At yun lamang po ang kanyang sinabi na kaya po siya nagpunta rito ay dahil po he was disturbed. Dahil po nagmamonitor siya sa radyo at narinig ang developments na nagaganap dito sa Camp Aguinaldo. Ayun ang kanyang sinabi, siya po ay mag-tender ng kanyang irrevocable resignation as Postmaster General. At tumanggi po siyang ibigay ang dahilan ng kanyang nakatakdang pagbibitiw at malalaman na lamang po bukas. Yun po si Postmaster General J. Roylo Goles. Ibabalik po natin ang ating linya kay June Tanya. Okay, mga kaibigan, unti-unti ay marami pong mga balitang nakakanglap ang ating pong RV team na narito po ngayon sa ground ng Campo Aguinaldo. Tayo po ay pinapaligiran ngayon ng mga concerned citizens na agad pong nagtungo rito sa Campo Aguinaldo, makarampong mapakinggan sa mga himpilan ng radyo ang mga pangyayari sa araw na ito. Isa po sa mga narito sa ating tabi, mga kaibigan, ay isa pong Ginoo from Parañaque, Metro Manila. Siya po ay si Ginoong Wency Reyes. Good evening, sir. Good evening. Yeah, I understand na kayo po ay napasugod po rito sa Campo Aguinaldo at ano pong dahilan? Nagpunta po kami dito ngayong gabi sa Campo Aguinaldo kasama ng aming mga kaibigan at kasamahan ng mga God-fearing people na who love peace and democracy, and we would like to give moral support to Minister Enrile and General Ramos. And I am making this appeal to all those concerned people who love peace and justice and democracy to give moral support to this gentleman here in Camp Aguinaldo and Camp Crame. Salamat po. Mr. Reyes, in what way, paano paraan maaaring magbigay ng moral support ang mga listeners? Sa akin pong palagay, kung makakapag-raise tayo dito ng 1 million people by tomorrow morning, ay magiging safe ang ating mga gentleman na mga narito ngayon. Okay, mga kaibigan, Wency Reyes of Parañaque. Isa pong lady ang narito po sa ating tabi ngayon
Siya po ay miyembro ng Chorus Crusader, si Bobby Haveliana. Bobby, good evening. Yeah, we're now on the air of the Radio Veritas. Anong reason at ikaw ay napatakbo rin dito? Concerned lang po ako sa nangyayari. Gusto lang po ako mananawagan sa mga kapwa ko po, Chorus Crusader sa Paranaque, na kung pwede po magsadya dito at magdala po ng pagkain dahil nangangailangan po sila ng pagkain dito sa kampo, mga sundalo po. Kung pwede po, pwede po sila magbigay ng kanilang moral support. Okay, mga kaibigan, another, meron hong Sister Maribel of Religious of the Sacred Heart. Good evening, Sister. Yes, we were just responding to Mr. Enrile, who said that there was no food here in Camp Aguinaldo. At yung si Cardinal Sin, nagsabi rin na kung pwede yung mga anybody concerned can come and bring food to the camp. So we are responding to the call of the Cardinal. We were able to personally see Minister Enrile, and he was deeply moved by this gesture of people here coming to give him moral support. And also the soldiers are in very good spirit. One of them asked me, ano ba sister, kumusta sa labas? Are they going to support us? And we have been reassuring them that there are many people who are behind them and that we are giving moral support for all of those who have discerned and acted on the letter of our bishop, asking each one to make his or her own decision regarding the election that has just happened. So it is calling on all the religious sector also to express their moral support and also to bring food. The soldiers here have been for some time and have not had any food. We have here Father Ivo and some of the Camillian fathers who are here with us, and Butch Aquino is gathering a group at Isotan. Yeah, thank you very much, Sister. Mga kaibigan, dito po sa ating kinaroroonan sa may ground ng Campo Aguinaldo, sa dakong harapan ng ating gusali na kinaroroonan, mga kaibigan, unti-unti pong napupuno ang parking space ng bahagi ito ng Campo Aguinaldo. 90% of them, mga kaibigan, ay minamay-ari ng mga concerned citizens. Sa kabila po ng kadiliman dito po sa ating kinaroroonan, ay napapansin po natin na unti-unti, isa-isa, dalawa, tatlo, ay unti-unting naglalakad at tutungo rito ang mga concerned citizens. Katulad po ng kanilang panawagan ng ating pong mga nakausap, sina Ginoong Wency Reyes, Bobby Haveliana, and Sister Maribel. Kanila pong request na kung maaari ay suportahan ito pong mga gentlemen, ito pong mga military men na naroon po sa loob ng gusali, nang sa gayon ay mabigyan po sila at least ng kahit konting proteksyon. I understand si Henry ay meron pong natatanaw na ilang grupo na narito po papasok. I understand. Kunin po natin si Henry. Henry? Thank you, June. Actually, papalapit ang isang grupo ng mga sasakyan at sila ay nagsasagawa ng ilang noise barrage. At sila ay patungo na rito sa grounds ng Ministry of National Defense upang sumuporta po dito sa ginawa ng mga grupo ni Defense Minister Juan Ponce Enrile. Kanina po nakausap natin si Post Commander J. Roy Lagoles at kanyang kinumpirma na kanyang isinumite ang kanyang resignation at pagkamat kanyang binigyan din na itong resignation ay walang konekta sa nagaganap ngayong split sa armed forces at ang kanyang tanging pahayag ay tanging si Cardinal Sin lamang ang nakakalam sa kanyang resignation. At patuloy natin na titinig ang maaaring pagdating ng isang grupo ng mga sasakyang kasalukuyan nagkagawa ng noise barrage
upang sumuporta dito sa ground, dito sa Ministry of National Defense. Muli kay Juntanya. Isa pa ang panawagan mga kaibigan, kung nakikinig po ang ating pong best friend dyan po sa Makati, Metro Manila, yung ating kaibigang Colonel, siya ay nasa mabuting kalagayan. Huwag kayong maglala sapagkat siya ay nasa mabuting kalagayan at nakausap natin siya kanina lamang kaugnay ng ginagawang insidente dito sa loob. Narito po mga kaibigan na Boss Master, good evening. Magandang gabi magandang gabi. Sir, dito muna siguro kayo sa may ilaw at mayroon pong babasahin si Boss Master. Go ahead, sir. Magandang gabi sa inyo. Nais ko sabihin na unang-una na ang anumang desisyon na aking ginawa ay hindi konektado dito sa nangyari ito. Ang misis ko at ako ay nagkataong namamasyal dito sa paligid at ako'y sumilip ko anong nangyayari sapagkat nababalitaan ko ito sa radyo. Pero dahilan sa kaguluhan ng panahon ngayon ay nais kong iuna na ang aking i-announce sana bukas aking irrevocable resignation at maaari ko pang basahin ito. Yes sir, go ahead sir. Ito ay naka-address sa ating Pangulo at ganito ang sinasabi ko. His Excellency President Ferdinand C. Marcos, Malacanang, Manila. Dear Mr. President, on the eve of your fourth inauguration as President of the Philippines, allow me to extend my personal congratulations and best wishes. For the sake of our nation, I join in the prayer that you will find success and lead the country out of the terrible crisis we are in. This is indeed a very trying moment for all Filipinos, most especially for those who service, sharing with you the heavy burden of administering vital government functions and responsibilities amidst the stigma, anxiety, and public criticism brought about by an apparently flawed electoral process that gave you this new term. During your difficult campaign, I extended to you in my own little way my sympathies, prompted by the strong conviction that the country would be better off with an experienced but reformed national leadership. I was convinced that in the autumn of your political life, you would embark on dramatic, sweeping reforms that shall rectify the serious shortcomings that marked your earlier term. I find, however, some extremely disturbing questions on the conduct of the elections and a number of post-election events, questions that have remained unanswered now. And I find it even more disturbing that you have apparently not personally taken any serious effort to clarify this question. These are events that have added to the stigma and the confusion that threaten to devour even the most honorable men in your administration. First, there are the speculations that hundreds of thousands of voters in Metro Manila, where the opposition was expected to be strong, were systematically disenfranchised. This is reinforced by a review of voting statistics which indicate that while in most regions voter turnout was about 79 to 82% registered voters, only about 69% voted in Metro Manila. To date, this serious question has not been satisfactorily explained. There are also the sordid tales that brazen fraud, intimidation, and other grave election irregularities were committed in certain Metro Manila cities and municipalities controlled by mayors known for their fierce loyalty to you, as well as in many other parts of the country. Many of those reports were given to me firsthand by close associates whose reliability I cannot doubt. While I believe that such alleged acts were perpetrated without your direct orders, it appears that you condone them, since to date you have not issued any specific statements condemning such acts and ordering their investigation. Instead, you opted to concentrate your salvo on the reported electoral irregularities committed by the opposition, numbered volunteers, and even the tribe. Then there was the confrontation where some government spokesmen arrogantly lambasted live on government TV the leadership of NAMFREL. I believe that it was highly improper for the government spokesmen to conduct themselves in that manner, to provoke. As such conduct further highlighted the arrogance of power
that government functionaries have been accused of during your regime. This is aggravated by your apparent indifference or inaction to such a shameful incident. In your press conference with local and foreign media last 16 February 1986, you made comments casting doubt in your candor and mental honesty, such as when you continued to deny the presence of a huge crowd massing at Rizal Park, stating that it was only an ordinary Sunday afternoon crowd of about 100,000. As a Filipino, I found it highly embarrassing that our president was scribbling before an audience of foreign newsmen. It casts doubt on your ability to institute sincere, real, and bold reforms. You have also not made explicit comments on the walkout of computer employees in the Comelec Cali facility. This, to my mind, is the most disturbing post-election event that marked the electoral process. Knowing your political skills and will, I pray that you will find a way, a compromise perhaps, towards a transition government so that the nation will survive this crisis and achieve normalcy and stability. What is needed is to turn around this country through moral reconstruction, through the return to old-fashioned values like nationalism, patriotism, respect, and basic decency, something which cannot be achieved without the moral leadership to lead and govern. Thus, the recent events, the flawed election, and the shameful events that followed it make it extremely difficult to serve in the government with honor. It is therefore with much regret that I hereby tender my irrevocable resignation. This is an act of conscience, not an act of deception. I do not intend to join the opposition. I would like to think that I somehow articulate the sentiment of others in government who are similarly disturbed, even disillusioned by recent events, who see that the quest for genuine reform has become a more futile undertaking with the new mandate. I thank you for the rare opportunity of serving in one. Ang taguan ng resignation letter ni Postmaster General J. Roy Logoles, at siya po mismo ang bumasa ng nasabing nilalaman ng resignation letter. And right after nabasahin po niya, ang mga mamamayan po rito ay pumalakpak, siya po ay pinalakpakan, at welcome na welcome po sa mga mamamayan ang kanyang ginawang pagbibitiw. Well, mga kaibigan, bago po tayo tuluyang pansamantalang magpaalam, narito po muna si Henry. From here, narinig po natin ang chanting sa labas ng gate ng Campo Aguinaldo. Kasama ng noise barrage ay ang hindi pa natin determinadong bilang ng mga marchers na nag-chant ng Kori-Kori. Nang mataan din po natin, kanina-kanina lang, ang pagdating ni General Soriano. At bagamat ayaw pa niya makipag-usap sa media, siya ay makipag-usap kay Defense Minister Juan Ponce Enrile. Jun? So mga kaibigan, magkantawin po kayo sapagkat from time to time ay bibigyan po namin kayo ng mga situational report, mga developments kaugnay po ng makasaysayang gabing ito dito po sa ating bansa sa kasalukuyan. Mula po sa labas, sa ngalan po ni Gabi Salcedo, Henry Magadias, ito po ang inyong lingkod, Jun Tanya. Thank you very much. Back to base. 846 Veritas. 846, the number of truth. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. 40 minutes after 11. Father, mukhang marami tayong tawag dito mga kaibigan. Ay pagtutulungan na namin ito ni Father Larry. At ito'y mula sa Concerned Citizen. Pero paging po, at siguro na monitor na ni Bishop Iñiguez. Yung mga misa ko, cancelled muna at magdadamayan muna kami rito. Konti kami. Buti si Bishop Buhayin is with us. Nagdadamayan na po kami para makatulong kami at makapaglingkod sa inyo sa mga pangyayari pa magaganap. 24 hours po kami mag-i-standby para sa paglilingkod bayan. Kaya salamat to sa padala niyong pagkain, yung mga kaibigan ko dyan. Meron ba? Hindi, nakalimutan ko yung pagkain. Magpapadala yung mga kaibigan ko. Dito na ho ipadala sa Radio Veritas, huwag na po dun sa kumbento ko sa Valenzuela. Wala pala tayong kape, na corner tayo. No? Kasi
pinadala yata sa Valenzuela, dito na lang dalhin sa Veritas. At alam mo pala, may tumawag na concerned citizen, si Captain Morales daw, yung nasa Channel 4, is a member of Presidential Security Command. Tapos yung concerned citizen from Makati, Jesus Barbenia, ng St. Paul Road, San Antonio Village, Makati, if RB is in need of transportation, my van is ready anytime. Uy, salamat, for emergency natin, yung mga takbo natin dito. Marami pong salamat, ba't hindi po kayo pumasyal dito? Ka Jesus Barbenia, 893749. Kasi po, biglaan ito. We are supposed to sign off. At ako ang assign sa alas 5 ng umaga. Pero, diretso na po kami nila Father Larry dito at magdadamayan na lang kami. Si Bernardo Talaw ng San Francisco Las Piñas, bakit wala daw foreign correspondent sa press conference ni Mr. Marcos ngayong gabi? Siguro po, biglaan yon. At ang mga foreign media po, nasa Ministry of National Defense. Sabi nga ni June Tanya kanina, 60% daw ng nandun sa Ministry of National Defense, foreign press. Bilib ako sa mga foreign media natin, napakabilis na mga pandinig at lagi na kay standby sa ganito okasyon. Maasahan natin itong foreign media natin. At mo si Antonio Albay Jr. ng Diliman Rotary Club. May announcement kagad siya. The Rotarian Prix schedule. May Rotarian ba? Rotarian. Baka babae yan. Rotarian Prix scheduled tomorrow at Ultra is cancelled. Thank you. From a military officer. They are ready anytime to support Enrile and Marcos. They are ready anytime to support Enrile and Marcos. Baka Ramos yan. It might be Ramos. Po? Kasi magkasama si General Ramos. At yan ang ating mga tinanggap. Marami ka rin yata tinanggap, Father Larry? Dito, meron naman nagsasabi na isang caller natin, si Miss Ana Suarez, to Minister Enrile and General Ramos, we are proud of them and we regard them as heroes for making a stand. At meron pa hong isang announcement naman dito for tomorrow ito, yun hong lahat ng concerned Filipinos of Cory Bank na mag-converse daw kayo sa Paseo de Rojas alas 9 po ng umaga. Yung Class 53 ng College of Law is behind Minister Enrile. Si Mr. Santos, all UP residents and faculty, please join the people in Camp Aguinaldo. Advise to bring candles if you're going to Camp Aguinaldo. Baka daw mag-brown out. Sa mga sandaling ito, yun po sa report ni June Tanya, at marami daw hong nagko-converge sa mga tao ngayon. Well, si June ay narito ngayon sa ating linya. June, please come in. Wala pa pala. In the meantime, mga kaibigan, narito pong muli ang si June Tanya na ba? Okay na ba si June? Okay, June, please come in. Okay, thank you very much once again, Father. Mga kaibigan, exact location ng RV team. Kami po ay nasa nasa pinaka-gate ng gate 3 ng Camp Aguinaldo. Dito po sa may dakong Santolan, kung saan ay pansamantalang isinara ang pintuan po ng gate sapagkat napakarami po ang mga mamamayang narito ngayon at sila po ay medyo nagkakaroon ng chanting, ng konting pagkakasayahan. At para bagang ito po, mga kaibigan, ay response na doon po sa mga isinagawang panawagan kanina ng ilan sa ating pong mga nakapanayam. Narito rin po, mga kaibigan, sa ating kinaroroonan ang pinaka-camp commander, ang camp commander ng Campo Aguinaldo. At okay po ang mukhang nagkakaroon po ngayon ng negotiation. Henry, si Henry po ay lumapit doon sa may rehas ng gate at malaman natin sa kanya at ma-estimate tuloy kung ilan ang mga taong narito. Henry, yeah. That's ang estimate natin about 300 Cory supporters ang gustong pumasok dito sa loob ng Camp Aguinaldo. At namamatayin din natin si General Balvanero na siyang naglilid o nagmamahala ng pagbabantay dito sa gate sa may Santulan Road ng Camp Aguinaldo.
Matulukuyan nagkakaroon ng negosasyon ng mga supporters at si General. At subukan natin na makuha ang kanilang panig. Masamantala, si Juntanya. 846 Veritas. 846, the number of truth. Okay mga kaibigan, 11:45 po ang oras natin. Si Paul de Guia-Caguet po ay merong pag-uulat. Paul, please come in. Yes, magandang gabi po mga kaibigan sa ating po mga tagapakinig sa mga sandaling ito. Kanina ho ay hanggang sa kasalukuyan ay ating pong iniikot itong kapaligiran ng Malacanang na kung saan kanina ho ay nagsimula tayo sa may San Miguel Street, Bimapa Street, kundi lang po na Menjola Bridge, dito po sa may Along Ligarda. At sa oras nito, tayo ho ay huminto pansamantala dito po naman sa may kanto ng JP Laurel, bukan na din po papasok ng Malacanang. At ang kapaligiran ho ng Malacanang ay yun hong lugar ng Ligarda, Bibapa at San Miguel ay sarado na ho ang mga tindahan, kundi na po ang mga tahanan na nakalapit po sa lugar ng Malacanang. Dito po naman sa may JP Laurel ay bagamat halos ang bawat kanto ay may barbed wire, ay wala po tayong nakikitang lumalabas na mga sasakyang malalaki na puno ng mga military men. Sa halip ay papasok ang mga military men papaloob ng Malacanang. At ang barbed wire ho ay salabat din sa mga kanto ng Menjola Bridge, Bimapa at San Miguel, kundi na po ang JP Laurel. At dito po sa may kanto ng JP Laurel, bagamat nagkakagising pa mga mamamayan at patuloy ding nakikiramdam, ay ayon po natin ang isang mamamayan, isang concerned citizen, na malapit po ang kanyang tahanan mismo dito sa may kanto ng JP Laurel, na halos kadikit na kadikit po yung kanyang bintana dito po sa may barbed wire sa may kanto ng JP Laurel. Ganda po, ma'am. Hello, good evening po. Ano po ba ang yung masabi? Bagamat kayo hindi po nagkakatulog sa mga sandaling ito? Sana naman po itong sitwasyon nito magkaroon po ng kalutasan na hindi magiging maluto. Panalangin po natin sa Diyos na tayo bigyan po ng katarungan ang dapat mabigyan. Yan o mga kaibigan, ang isa sa mga pausap ng isa sa mga concerned citizen dito po sa may kanto ng JP Laurel. At tayo ay kukuha rin ng impormasyon sa mga militaryeng nakagwardya sa mga barbed kung ano ang kanilang nagiging damdamin sa mga sandaling ito. Bagamat kanina doon sa may lugar po ng Menjola Bridge, bagamat napakahaba po ng barbed wire, ay nakita po natin na alerto din ho ang mga gwardya sa may Along Menjola. So, Father, Father. Wala kang nakikitang movements dyan na medyo mabilisan o magulo o wala naman? Sa ngayon ay wala pa. Libang nga lamang doon sa aking binanggit kanina na wala tayong nakitang mga sasakyan, mga army truck na papalabas. Diba? Pero tayong nakitang mga ilang mga army, mga military men na papasok mismo doon sa loob ng lugar ng Malacanang. Subalit, ang bawat kanto, mula nga sa San Miguel hanggang Bimapa at Menjola Bridge at JP Laurel, ay kulong na ito ng mga bakod na alambreng may tinik o barbed wire, at wala nang makalalapit na mga tao at hindi naman ang mga sasakyan na wala na rin makararaan, at sinisino rin kung sino ang nasa loob ng mga sasakyang pwedeng papasukin sa loob mismo ng vicinity ng Malacanang. Okay, Paul, magbabalik kami sa mamaya, ano? Okay, at right, at yun muna ang ating pasamatalang ulita, at kung naman ang mga sitwasyon na ating po makukuha rito sa may Along Malacanang, ang tabayang po ninyo, Paul Caguet, nagugulat ng babalita. Thank you very much, Paul. At ngayon po mga kaibigan ay nais natin pasalamatan ang mga tao po na nagdadala ng
magdadala ng pagkain dito sa Radio Veritas. Magdadala ng pagkain sa atin meron dito. tumawag sa atin dito. Na magdadala raw. Bukod daw sa magdadala siya sa Aguinaldo, ay magdadala din siya dito sa Radio Veritas. Ang dami natin nakulong kasi dito. Pero natutuwa naman. Mukhang yung agreement na bukas na maghaharap pagsikat ng umaga. Mukha yata magkakaroon ng katuparan. Mas pasalamat tayo sa Panginoon at doon sa marami mga Kristiyano ngayon na Pilipino na talagang hangarin lamang kapayapaan. Talaga yung ako'y naniniwala na yung goodwill, yung magandang kalooban ng bawat Pilipino. Ayun. Okay mga kaibigan, si June Tanya po ay merong karagdagang report. June, please come in. Okay, mga kaibigan, katatapos lamang po nating makausap si General Pedro Balbanero, ang pinaka-camp commander ng Campo Aguinaldo. At pakinggan po ninyo ang portion ng ating pong isinagawang tape interview kay General Balbanero. Iano ho ba ninyo makapasok ang mga tao? This is already almost midnight and this is already off limit in October. So, halimbawa po mag-stay po sila rito hanggang bukas. Ano po ang inyong stay? They want to. As long as they will be peaceful. But definitely, hindi po sila makakapasok ng Campo Aguinaldo. Because that is the camp regulation. Meron ko bang negotiation kayong ginagawa sa kanilang spokesman? I think they are talking, they are conversing. They will have talk, I will translate tomorrow. Any message to all listeners, General? I think to those who are listening, I would like to request that we should keep our composure, keep ourselves calm so that nothing untoward will happen. Thank you very much, sir. Okay, mga kaibigan, yan po si General Pedro Balbanero, ang camp commander ng Campo Aguinaldo. Dito po sa ating kinaroroonan sa gate dito po sa may dakong Santolan Road ay unti-unti mga kaibigan, unti-unti pong napupuno ng pagkain ng sa gate. Ang taong bayan ay meron pong mga dalang pagkain, meron pong dalang cigarette, meron pong dalang maiinom, at dito po ay kanilang ipinagkakaloob sa mga sundalo, sa mga kawal na narito. Si Henry ay galing doon sa may dakong pinaglalagyan ng mga pagkain at malalaman po natin sa kanya ang bilang kung gaano nakarami mga pagkain nito. Henry? Yes, Jun. Kasalukuyan nakikita natin na umakyat sa mag-gate ang dalawang supporters at nag-eat ng mga pagkain na supot-supot para sa mga sundalo dito. May dumating na naman na grupo at sa ating estima, umaabot na ngayon sa kulang-kulang na 1,500 ang nakikita natin na nakadagsa, dumadagsa dito sa Santulan Gate ng Camp Aguinaldo. At patuloy pa rin ang mga chantings, ang mga cheers ng mga supporters at isa na namang grupo ang dumating. Tansya natin about 200 at ayon sa kanila sila ay revigil dito upang maiwasan ng anumang pag-atake. Gaya ng sabi ni General Balbanero, bagamat hindi nila pinapapasok ang mga supporters, ayaw nilang pumasok ang sino man, kung sino man side upang maiwasan ang anumang gulo. Kasalukuyan po nakikita natin sila yung nagsisigawan ng mabuhay at sa labas po patuloy pa rin ang pagdagsa. Si June Tanya ay may karagdagang balita. Yeah, mga kaibigan, bagamat nakatambak na po ang pagkain dito po sa may gate ng Campo Aguinaldo sa may dakong Santolan, napapansin po natin na hindi po ginagalaw ito ng mga sundalo, ng mga kawal. Ang mga pagkain, mga kaibigan, ay nakalagay sa mga supot
at nakalagay sa mga cartoon, sa plastics. Subalit hindi po ito ginagalaw ng mga kawal at itatanong po natin sa kay General Balvanero kung ano ang kanilang gagawin dito sa mga pagkain na ito na narito po sa aming kinaroroonan. Halos ay mga 5 meters away mula po rito sa ating kinaroroonan ay ang tambak ng mga pagkain na ipinagkakaloob ng mga mamamayan. Mga kaibigan, napakarami po ang mga foreign correspondents, local correspondents na narito sa ating kinaroroonan. Dito sa loob at labas ng kampo ay narito ang mga foreign correspondents, local correspondents. Bueno mga kaibigan, yan muna ang ating pong situational report mula po sa Campo Aguinaldo. Ito po yung lingkod, Jun Tanya. Thank you very much. Back to base again. 846 Veritas. 846. Number of truth. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo at narito po mga kaibigan, nais naming ulitin po yung telephone call ni His Eminence Jaime Cardinal Sin sa tagapakinig ng Radyo Veritas at sa lahat po ng sa lahat ng taong bayan. My dear people, this is a very critical time for our country. Minister Enrile and General Ramos have expressed their position with respect to the legitimacy of the government. We appeal to our people to pray for a just and peaceful resolution of this crisis. You spoke as a people in the last election, expressing your preference for peaceful change. I ask you now to be calm and to be prepared to express again your power as a people. Minister Enrile and those with him have appealed for food and expressions of support. Those of you who wish to help should do so. In the meantime, continue to listen to Radio Veritas, and I shall speak to you again. Let us pray together. Let us not allow a drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Your Eminence, earlier His Eminence Cardinal Vidal talked to us over the phone, and I asked him if he is willing to be a mediator between both parties, and he said he is. Now I would like to ask the same question to you, Your Eminence. Well, I think we can do the same, and if it is possible. Minister really was calling me, and I talked to him already at around 6 o'clock. He was looking for me, but I was so busy somewhere else, and he is a little bit sad, and he told me to pray for him. I hope that Radio Veritas will do the service of continuing its broadcast so that we would be knowing what is happening. We'll promise to do that, Your Eminence. Okay, thank you. Thank you very much. Makapangyarihang Diyos, sana'y bigyan mo ako ng tungkuling maging lingkod ng kapayapaan, na ang puot ay suklian ko ng pagmamahal. Ang kapinsalaan ay gantihan ng patawan. Ang may alinlangan ay alayan ng pananalig. Ang nabigo ay bigyan ng pag-asa. Ang kadiliman ay palitan ng liwanag. At ang may lumbay ay dulutan ng saya. O makapangyarihang Bathala,
ipahintulot mong naisin ko ang umaliw kaysa sa aliwin. Umunawa sa halip na unawain. Magmahal kaysa sa mahalin. Sapagkat sa pagbibigay lamang ako magkakaroon. Sa pagpapamanhin lamang ako mapapatawad. At sa kamatayan lamang ako mabubuhay ng walang hanggan. Mga kaibigan, sa oras pong ito, 12:00 ng hating gabi, ay narito po ang kanyang kabunyaan. At magbibigay po siya ng isang statement tungkol po sa kaganapan ngayon sa ating palipaligid. Kanya siya po ay kinausap ni Bishop Ted Buhain at narito na po ang kanyang kabunyaan, si Jaime Cardinal Sin. 10 minutes go. My dear people, I wish you to pray because it's only through prayer that we may solve this problem. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. If any of you could be around at Camp Aguinaldo to show your solidarity and your support in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism. I would be very happy if you could support them now. I would only wish that violence and bloodshed be avoided. Let us pray to our Blessed Lady to help us in order that we can solve this problem peacefully. Please come and let us help them by our presence. I am indeed sorry that we have to disturb you during this night, but this is precisely the time when we need your support for our two good friends. Thank you. God bless you. Good night. 846 Veritas. 846, the number of truth. Balik doon tayo mga kaibigan. Father Efren, gusto mong i-follow up yung message. Nakatutuwa. Kasi para sa akin, very timely, no? 12 o'clock in the evening. Ang gospel natin, Transfiguration. Napakaganda na timely sa... Para makikita ko itong galaw ng kasaysayan ng kaligtasan, ano? Nasa ang Diyos kapiling natin sa ng very intense way. At ako'y natutuwa sapagkat ako'y walang pangamba na magiging mapayapa ang ugnayan na ito hanggang makarating tayo sa isang katotohanan ng buhay para sa ating bayan. So we appreciate, no, nagpupuyat yung mga kardinal natin, ang mga obispo. Kaya tama yung sinabi ng mga ex-seminaryan sa nakausap ko sa Namfrel nung nandun ako nung minsan. Sabi niya, Father, talagang very meaningful ang Catholic Church ngayon, sabi niya. Damang-dam ako, sabi niya. Naiinggit ako, hindi ako naging pare, sabi niya, at this point in time. Nananawagan ng ating mahal na kardinal na kung saan maaring pumunta yung mga tao roon at sana bigyan ng suporta itong si Minister Enrile at saka si General Ramos at ganoon din ang lahat ng mga sundalong naroroon at bawat isa na naroon to give support to each other. At yan po ang kanyang panawagan. Samantala, sabi nga ni Father Efren kanina, magdala kayo ng rosaryo. Yung rosaryo kanina, ni yung dalawang kasama natin nakalimutan, umuwi yata. Umuwi yata, umuwi ng rosaryo.
Pero this is the moment na talagang we can pray, no, as meaningful as we can. Sapagkat yung ganitong situation, dumarating sa atin, no, crisis yan eh. Ang crisis, dalawang bagay lang. It can be an opportunity, talagang bumaksak tayo, or opportunity para lalo tayong tumibay. And the way it goes, ano, yung prognosis ko sa pagtingin sa kalagayan natin, napakaganda, very hopeful ako. At I think sanbay na, no, you share the same kind of thinking, no, pag-unawa sa sitwasyon natin, na maganda ang kalalabasan ng mga pangyayari, pati yung aktibo ng tao, they're coming out and they're willing to sacrifice, no, na hindi na sila selfish. Ito yung cultural attitude, no, yung change of attitude. Ito nga balak namin talakayin, ito mga psychologists na kaibigan natin from Ateneo, from UP, sabi nila. Alam mo, Father, sa psychological point of view, talagang basically, mga Pilipino may goodwill, good intention people yan eh. Kaya lang parang hindi pa nabibigyan ng chance. Pero ngayon na yun chances are there. No? And they're taking advantage of the situation to help, to come out. Ang concept nila yung for the common good, social responsibility. And precisely, di ba yun ang term din ni Louis Bertrand. I remember you thank him, no? Ako din nagpapasalamat sa kanya. Yung social responsibility daw ng radio Veritas for the public. And this precisely, dapat lakpas na tayo sa, di ba, sign off tayo, dapat atalasing na tayo magpo-program. But I hope we'll continue at magsasacrifice tayo with the people, with our hierarchy, our church leaders, and si Roylo Goles. Nalungkot lang ako, nag-resign ba siya? Revocable resignation. May request pa naman ako sa kanya kasi yung synod ng the diocese, tatatakan. Hindi na pala siya pwede, irrevocable, sabi niya, no? Paano yung mga sulat natin? Tsaka yun nung binabagit ni Father Efren, yun nung sinasound off natin yung sinabi ni Mr. Beltran, na social responsibility ng media. Ewan ko, kung si Father Efren makakatulog ng mahimbing nito. Of course not. Ako talaga, hindi pa ako natutulog. Kanina ka pa nga, Larry, sabi nga ni Orly, magpalitan na tayo. Pero sabi ko, nako si Larry, pag ganyan na situation, andyan na mamamatay yan. Pero we'll help each other. Nandito na po yung buong tropa. Si Orly. Frankie, ba't ka natutulog na yata? Standby. Doon yun, naka-standby yun. Yes, sir. Si Orly Ponsalan, sir. Kaya tayong lahat magkakasama ngayon. Si Harry Gasser, nandun naman sa newsroom. Of course. And we are very happy itong staff natin, kahit wala tayong kinakain dito. Nakatutuwa naman. So, mga kaibigan, sobriety, tama po ang kardinal. Nangusap po siya dito sa Diocese of Manila at si Cardinal Vidal bilang Pangulo CBCP. Our great leaders are here, the church leaders, and we really would like to support them and would give our allegiance and loyalty to our church leaders. Sabi ko nga sa mga sermon ko, this is the moment that our Catholic and Christian faith is being challenged. Our loyalty to God and our loyalty to the Catholic Church and our church, sabi ko, this is the time we give our allegiance, our sacrifice. Total, Lenten season, diba? Tama-tama itong nangyayari sa atin, Lenten season. Siguro sa Good Friday, talagang darating na resurrection. Ito mga boycott moves na ito, biro mo, hindi sila nagiinuman yung dati nilang gustong-gusto. No? Talagang the spirit of penitence. No? Ngayon mga kaibigan, si Edith Andres po, ba nagising itong babaeng ito? No? Wala na, lahat ng ating mga kasamahan dito, malamang hindi na makakatulog. Ay, meron po siyang situational report mula sa Campo Aguinaldo. Edith, please come in. Okay, mukhang nawala yata. Paki-patch nga si Edith Andres. Wala pa rin. Okay, palagay ko, titingnan ho natin kung paano makakapasok si Edith Andres. Mali yata yung tinawag ng linya, no? Pero Larry, tayo pala hindi nag-iisa. Ang dami na kagad nating callers, At tayo nagpapasalamat sa kanila sapagkat talaga ito sabihin na natin, tanggapin na natin, Radyo ng Bayan. At itong ating communication medium na ang paglilingkod ay para sa bayan. So we are here because we would like to serve. And yan po lang nang hinihiling natin. At lalo na yung nagpupunta doon sa Campo Aguinaldo. Palagay ko tuloy yan at magkakaroon ng process of enlightenment, process of conversion at pagbabalik loob, di ba? Kaya yun ang talk ni Orly Ponsalan sa may paho. Palakpakan yung mga tao nung nagsalita si Orly Ponsalan, iniwan ko siya. Alam ko palpak.
Palakpakan. Hindi palakpakan para kay Orly Ponsola. Okay. Si Jun Tanya po mga kaibigan ay merong updated or situational report. Jun, please come in.